tayo po ay patuloy na sumamba at pumuri sa ating dakilang Diyos na manalalang sa magitan ng sabayan, sama-sama at masayang pag-aawitan. Atin pong awitin ang Oka All Ye Faithful sa hymn number 67. 6-7. Buksan po niyo yung mga Biblia sa unang Kronika 16:23 sa 25. Ang sabi nito, kayo'y magsiawit sa Panginoon buong lupa, ihayag ninyo ang kanyang pagliligtas sa araw-araw, ipahayag ninyo ang kanyang kalulatian sa gitna ng mga bansa, ang kanyang mga kamamanghang gawa sa gitna ng lahat ng mga bayan. Kaya purihin natin ang Panginoon sa bagay ito, dahil sa isang linggo ng kanyang pong mga kagilag-gilalas ng mga bagay na ginawa sa ating mga buhay. Amen? Amen. Gaya na inawit, Brother Ricky, ay siya nagbabawit sa atin ngayon na purihin ang Panginoon magpakailanman. Ngayon po ay papasok na tayo sa pangalawang servisyo. Salamatan din natin ang ating pianista na si Brother Jovinit Almanon. Ang aking po ngayong bahay o pati mga kapatid ay ipakilala sa inyo ang ating pong speaker na pinadala ng Diyos sa umagang ito. Siya po ay ipinanganak sa Tondo, Maynila. Nalipat po sila sa Dasmariñas, Cavite noong siya ay bata pa at doon na po siya lumaki. Kaya ang ating pong speaker ay sa talagang Tagalog. At siya po ngayon ay membro sa Area E, Dasmariñas State Church. Siya po ay may asawa na at mayroong isang anak. Siya po ay kasalukuyan ngayon ay liman, at hindi lang po basta-bastang liman, kundi siya po ay defender ng Adventist o faith defender ng
faith, defender ng all Adventist sa all Cavite, mga kapatid. At siya rin po ay batikan sa pagbabasa ng Hebrews at ng Greek. At ito po yung maestro ni Brother Erwin Oltra. Ang ating po speaker ay walang iba, kundi siya ay kapangalan ng kaparihan ni Marian. Walang iba kundi si Brother Fernando Camacho Jr. Salamat po. Salubungin natin, Panginoon, sa ating pagsama ngayon at ibigay natin ang kalwalhatian na kanyang paghingi sa atin, ang katahimikan, ang ating pong mga anak, ating pong ingatan, ang ating mga cellphone, kung pwede na po ay ating madaling nakain at para po tayo ay maging masaya sa pag-ibig. Ating pong awitin ng I Sing the Mighty Power of God, hymn number 5151.
dakila po namin Diyos, Diyos ni Abraham, ni Jacob, at ni Isaac. Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Kami po naririto ngayong umaga upang ikaw ay patuloy na mapapurihan, masamba sa Espiritu at sa katotohanan. Kanya naman po aming kahilingan, samantalang binubuksan ngayon ng hapag. Kayo po ang magdindisyon ng bawat isa sa amin. Ano man po ang aming mga pagkukulang, pagkakasala, patawarin po ninyo kami. Patuloy po kami maging karapat-dapat sa inyong banal na harapan ngayon. Ang lahat ng ito, Ama, ang aming maitaas, ang iyong banal na pangalan, sa pangalan po ng aming Panginoon. Kung kayo po ay may mga banal na kasulatan, ating pong buksan ang aklat ng mga gawa, Kapitulo 3, talatang 19. Book of Acts, chapter 3, verse 19. Ganito po ang nakasaad. Kaya nga, mangagsisi kayo at mangagbalik loob upang mangapawi ang inyong mga kasalanan, upang kung magkagayon ay magsidating ang mga panahon ng kaginhawahang mula sa harapan ng Panginoon. Tayo po ay bagalang ng libuhod para sa ating panalangin. Diyos na mapagpala, mahabaging Ama, kayo po ay nasa kitaasan sa mga langit. Sa umagang ito, O Diyos, gayon na lamang ang aming pasasalamat. Nasa buong araw ng isang linggo aming naranasan ng iyong kadakilaan. At ngayon, sa umagang ito, kami ay iyong pinagsama, O Diyos, upang kayo ay aming sambahin sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig. Una sa lahat, O Diyos, amin pong inanyayahan ang iyong banal na Espiritu. Kung magkagayon, Panginoon, aming maunawaan ang mga salita na aming mapakinggan sa umagang ito, sa katauhan ni Son First Camacho na iyong sinugo, upang aming mapakinggan ang salita ng buhay na nagbubula pa sa kitaasan ng mga langit. Panginoon, pagpalain ang bawat isa, upang sa gayon sa aming paghiwa-hiwalay, ay dala namin, Panginoon, ang pagpapala ng kalangitan. Maraming salamat, Ama, sa iyong walang hanggang patnubay at patugon sa aming dalangin. Maraming salamat din, O Diyos, sa iyong paglinis ng aming mga kasalanan. Sa pangalan pa ng Panginoon. Amen.
lagi nating narinig yung mga taguri. Happy Sabbath po, mga kapatid. Nabalitaan ko po marami dito ang gumagraduate sa atin. Ano po? At hindi lang isang beses nakapag-aral, kundi nag-ulit pa. Ano po? At siyempre, sa atin, hindi ko po alam kung kayo ay gumamit sa pag-aaral ng Hebrew at Greek. Gumamit pa tayo doon. At sa mga nakapag-aral po ng Hebrew, Boker Shabbat. Okay. Mga nakapag-aral ng Greek, Panamera, Ton, Hebera po Sabaton. So, iisa lang naman ang ibig sabihin niya. Yan ay Happy Sabbath. Pero minsan po ay naitanong ko yung pagbati sa mga Korean, dito pala sila bumati. Hingbukan ang sikil. Mayroon ba dito mga Korean? Wala. Yung isa rin kaibigan natin Chinese, natanong ko rin kung ano yung pagbati sa kanila. Ganito po yung ibinigay sa akin. Maayong udtod o malipayong adlaw na ipagpahulay. Salamat po mga kapatid. Awalan umaga ang ating Sabado ay hindi maging Sabado ng kalungkutan o ng boring, kundi ito'y maging Sabado ng pagpapala sa bawat isa sa atin. Marami pa rin ng Chinese? Okay. Meron isang pastor na nakabalita sa membro ng kanyang iglesia ay mayroong elder na pasaway. Ano ho? Merong elder na sakit sa ulo ng iglesia. Ipinarating ngayon ito doon sa pastor. Isang gabi, samantalang iniisip ng pastor, ako'y mapupunta na sa church ngayon. Malapit ang ako escape. Ano kayang magandang mensahe kong madala? Ay di sumapit na ngayon yung Sabado. Nakapaghanda na yung pastor. Na ang mensahe kanyang dadalhin, angkot na angkot para doon sa elder. Ay di sumapit na yung Sabado na yan. Nandiyan yung elder, alam po ninyo nang nagbe-mensahe ang pastor, yung elder ay panay palakpak, panay elder. Ay sabi ng pastor, ay salamat, Panginoon, nagugustuhan na nakikita niya na yung mensahe ko. Tinatapos yung sermon, kauna-unahan ko lumapit sa pastor. Walang iba kundi yung elder. At buong, kumbaga sa terminong Tagalog, ay taos-puso siyang nagpapasalamat dun sa pastor. Ano? Sabi niya, pastor, na maraming salamat pastor, napakaganda ng inyong mensahe. Kaya lang pastor, sayang, wala sila. Okay, sabi ng pastor, wala ko na naintindihan para sa kanya yun. Di ba, babawi ako susunod. Isa ulit tubig ko para sa kanya ulit. Alam niyo naman, pagdating sa politiko, ang mensahe hindi patungkol lagi sa isang tao, hindi na-direct. Ano? Di sumapit ulit ang Sabado. Nagkataon yung sumunod na Sabado, ay umulan. Kaugalian po ng Adventist kapag umuulan, magalang na pumunta ng church. Ganun din ba rito? Ay, lumakas pa yung ulan! Ay, sabi ng elder, ay, pastor, mukhang tayo ng dalawa ngayon ah. Ay, sabi naman ng pastor, sa loob-loob niya, himahiging. Ano, pastor, tutuloy ba natin yung ating ano? Ay, tuloy! Sabi ng pastor. Pagkakataon na ng pastor eh. Ay, tuloy natin. Unang serbisyo, ikaw ang magle-lesson. Second service, ako mag-sermon, ikaw naman yung makikinig. Nagkakagulo silang dalawa. Ay di bumabanat na ngayon yung pastor sa second service. Wala talagang dumating na kapatid ayon sa istorya. Ay di, pagkakataon na nga naman ng pastor, wala na ibang, siya na lang talaga. Ay di kung natapos yung mensahe, sabi na itong elder, pastor, habang tumatagal, lalo gumaganda ko yung mensahe. At tamang-tamang pastor, naramdaman ko yung blessing. Kaya lang pastor, sayang,
Wala sila. Ngayon po umaga, mga kapatid ko, ang mensahe ko ito ay para sa ating lahat. Huwag sabihin inuman sa ating kalagitnaan, dadagdag lang po sayang, wala sila. Kung minsan, ang mensahe sa pulpito ay inaakala natin, hindi laging para sa atin. Pero lagi natin tatandaan, ito po'y para sa atin pong lahat. Ano po ang title ng ating mensahe ngayong umaga? Good news and bad news. May kakaibang title ano? Good news and bad news. Iniisip-isip ko, ay talaga namang ang balita, dalawa lang naman. Isang bad at isang good. Doon po sa amin, meron doon lugar na tinatawag na Salitran. Yung mga nakapasyal po ng Cavite, alam nila yun. Doon sa Salitran po, samantalang ako'y nakasakay ng jeepang pasahero. Meron doon isang nagmumotor na nabangga ng isang malaking truck na puno at truck pa ito. Yung meron maraming yelo, ay mabigat yun at punong-puno. Nabangga ngayon itong nagmamaneho ng motor. Tumila yung sakay ng motor. Bad news yun. Diba? Bad news. Pagkatapos, nung bumagsak na yung sakay ng motor, yung kanyang gulong, nadaanan pa ng gulong. Di basag yung helmet. Bad news. Pero good news, buhay po yung tao. Kasi yung nakasagal, yung umipit sa ulo ng gulong, ay gulong ng bike. Good news. Kamakailan, meron tayong nabalitaan. Ang Korea, binomba ng kapwa Korea. Nabalitaan niyo? Bad news. Diba? Alin ang good news? Buti na lang, hindi po ang bansa natin ang binomba. Diba? Kamakailan din sa balita sa TV, merong, ewan ko kung napanood po ninyo, yung kanyang anak, na ilang taon ba yan? 3 ata yun. Pinagtataga ng kanyang tatay. Napanood niya? Hinampas muna ito nang nahawakan yung kanyang anak na maliit, na naglalaro, kasama ng akin. Yung pulso, hinawakan sa paa, pagkatapos inihampas sa puno ng nyug. 3 ulit. Bad news. Diba? Talagang nakita natin ang ating daigdig ay pasama, pasama. Pagkatapos yung paghampas doon, ay nung nawala na ng malay, pinagtatagat naman niya ngayon. Kita niya, anong sama na lang panindigan. Bad news, ang tao'y napupunta na, o ang tao'y nahabulan na ng kamatayan. Pero bad news, ikaw at ako, pupunta sa langit na bayan. Ngayon po umaga, meron po akong 3 nais bigyan ng diin mula sa Kapitulong 15 ng Aklat ni Lucas. Yung una, masusubukan natin, Kapitulong 15, talatang 8 ng Lucas, patuloy hanggang 10. Meron pa tayo sa screen. Lucas chapter 15, verse 8 to 10. Tignan niyo po ito. Ito yung marinig malimit na natin marinig. Ang wika ganito. Chapter 15, verse 8 to 10. Aling babae na may 10 putol na pilat, na kung mawalan siya ng isang putol, ay hindi baga magpapaningas ng isang ilawan, at wawalisan ang bahay, at hahanaping masikap hanggang sa ito'y masumpungan niya.
At pagka nasumpungan niya, ay titipunin niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay na sinasabi, makipagkatuwa kayo sa akin, sapagkat nasumpungan ko ang isang putol na nawala sa akin. Gayon din, sinasabi ko sa inyo na may tuwa sa harapan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanan nagsisisi. Tandaan din natin mga kapatid ko, ang teksto natin ngayon ay matutungtungan sa Kapitulo 3 ng Aklat ng Gawa na isulamang sariwain na ganito ang nakalagay. 3:19. Kanya nga, mangagsisi kayo at mangagbalik loob upang makapawi ang inyong mga kasalanan. Upang kung magkagayon ay magsidating ang mga panahon ng kaginhawaan mula sa harapan ng Panginoon. Kung titignan po ninyo, alam na po ninyo yung istorya ng isang babae na nawalan ng isang putol na pila. Noong una, hindi ko lubos na maintindihan kung bakit ganun siya naging kasaya. Pero samantalang nakita ko doon sa aking anak, ang pangalan ni Alexis, ito'y babae, 3 taon, meron po siyang inaalagaan mga coins. Hindi niya alam ito na pera, pero para sa kanya ito'y laruan. Nawala po yung isa. Alam po ninyo mga kapatid ko, yung anak ko ito, nakikita ko sa kanya yung sigasig na makita niya yung nawawalang ito. Yung hinahanap niya ito, yung butas na yung sinusukuli sa Meralco. Alam niyo yung pera gano'n, bilang na yun. Nawala yung isang hinahanap na ngayon. At hindi siya magandang bagay, hinahanap niya talaga. Ay napansin ko, nahandog na niya yung kwarto, yung bahay, hanggang sa ilalim ng ay tinatanong ko na ngayon. Ay di sinabi niya na ngayon, alam niyo mga kapatid ko, nung nakita namin, nakita ko sa mukha ng anak ko, tuwang-tuwa siya. Ganun pala, kasaya, yung isang tao, yung isang bata, na makita niya yung kanyang hinahanap. At diba, sabi ko tuloy, magandang mensahe ito bakit din kanya dali niya yung imanya? Ganun din pala sa langit, ang Diyos ay hanap din ang hanap ng isang makasalanan. Kapag nasumpungan niya, sabi ko, ay tuwag-tuwag naman. Pero ilang punto po ang nais kong kunin dito. Tungkol sa nawawalang pila. Patungkol sa pila, hindi po niya alam na nawala siya. Diba? Yung pila, kapag nawala, hindi niya alam na nawala siya. Bad news. Kasi hindi niya alam na nawala siya. O ngayon sa ating kalagitnaan. Baka meron sa ating nawawala. Hindi mo lang alam na nawawala ka na. Siya sabi na natin ang mga sarili mga kapatid. Baka tayo nawawala na sa pananampalataya, hindi lang natin alam. Baka kagaya tayo ng pila. Yung pila, hindi niya alam na nawawala siya. Ibig sabihin, sa kabilang panig naman, maraming tao ngayon ang hindi nila alam na sila'y nawawala. Maraming tao ngayon ang hindi alam na sila ay ligaw. Ano kailangan gawin naman ng mga lingkod ng Diyos? Kailangan din natin hanapin sila. Lahat po tayo ay kasangkot sa paghahanap ng mga nawawalang pila. Mahalaga po sila sa paningin ng ating Panginoon. Tandaan natin minsan tayo nawalang rin at hinanap rin ng Panginoon. Kung gaano tayo pinahalagahan ng Diyos, kayo din po sila pinahalagahan ng ating Panginoon.
Ang tanong ngayong umaga, handa ka bang magpagamit sa Panginoon para mahanap ang nawawalang pilak ng Panginoon? Doon po sa aklat ng mga tungkol ko, sa kanilang mga karanasan, meron akong mga ilang nabasa na nagustuhan ko. Isa roon, merong tawag dito, yung, ano pa tawag dyan, yung wala yung dalawang paa. Yung putol, yung dalawang lumpo, no? Ito talaga yung putol, yung dalawang paa. So, hindi siya makalakad. Pero gusto niya na magamit sa pangangaral ng Ebanghelyo. Alam niyo mga kapatid, pinilit niyang magkaroon ng isang maliit na trolley. Doon siya sasakay. Tapos itutulak niya yung trolley, hiyaandal siya, ano na nga naman siya. Ang ginawa niya, para magamit siya sa Panginoon, hinaya niya yung ginagawa ng mga nagjajan, yung binabato yung mga dyan sa bakuran, di ba? Sa kanya naman, yung ating mga polyeto, yung ating mga voice of prophecy, yung mga libre nating libro, yun naman ang binabato niya sa bahay-bahay. Alam niyo mga kapatid ko, sa ganung paraan, marami po ang nagpapaloob sa Panginoon kung magpapagamit lang tayo. Ikaw ba ngayong umaga wala rin paa? Hindi ka pa rin ba marunong maglakad? Huwag mong tignan kapatid ko ang sarili mong pahinang. Ang tignan natin kung ano ang magagawa ng Diyos sa atin. Amen? Meron pang isang no right, no read. Hindi marunong sumulat, hindi marunong bumasa. Ito'y matanda na, pero nais niya sa kanyang sarili na gusto niyang magamit sa Panginoon sa paghahanap ng mga nawawalang pilak. Kaya lang, ang problema niya, paano siya mangangaral, hindi siya marunong bumasa, hindi rin siya marunong sumulat. At diba, mahirap yun? Mahirap kapatid mo sa totoo lang, mangangaral ka. Hindi ka nakakabasa ng Biblia. Paano mo pabasahan yung Biblia? Hindi mo alam. Pero may ginawa siyang taktika. Ginawa niya, pumupunta siya sa mga pastor, sa mga lema na kanya nang kilala, pagkatapos tinatanong niya, Pastor, pwede mo ba isulat yung isang paksa, halimbawa tungkol sa pagkain dahil sa talata, tapos ako na bahala. Ganun din ginagawa niya sa iba't ibang paksa. Ginagawa na, ito matanda na ito. Ang ginagawa niya, pumupunta siya po sa mga maraming tumatambay, sa mga park, pagkatapos kapag meron siyang nasusunod o nakikita, babae, lalaki, basta nag-iisa, o dalawa, pupuntahan niya yun. Pagkatapos makikisuyo siya, maganda yung taktika niya. Brad, pwede ba ako sa iyo makisuyo? Ano mo yun? Kasi Brad, hindi ako marunong sumula, hindi rin ako marunong lumasa. Meron kasi ibinigay sa akin ng pastor, eto, ang problema ko gusto ko malaman kung ano yung mga nakalagay, hindi ako marunong bumasa. Pwede ba? Ito na lang magbasa para sa akin. Ay siyempre, matanda na yung mahihiya yung isa. Ay sige po, hanggang natapos kapatid ko yung ilang doktrina. Lagi yung estilo, pwede ka sa susunod, tulungan mo ulit ako. Ayun po kasi nasabi niya, ay ganito, itong isa na yan. Ganito po yan tatay. Alam niyo, marami siyang napapagagan. Ganun lang. Hindi marunong sumulat, hindi marunong bumasa, pero nagpapagamit sa Panginoon. O ngayong umaga, marunong ba kayo sumulat? Marunong ba kayo bumasa? Ilan sa inyo hindi marunong sumulat? Hindi marunong bumasa? Mamaya hapon tatalak ko na yung mga mga topic ko. Mga kapatid ko, marami tayong paraan para magamit sa paghanap sa mga nawawalang pilak. Tandaan nito mga kapatid, kapag nasungkuhan niya ng Diyos, anong laki ng katuwaan sa langit
madadagdagan na naman ng ating bilang. Eh, di po masaya yun. Kaya kapatid ko, nasait ko natin maging kabahagi ng paglilingkod sa Panginoon. Gaya nila, kailangan natin hanapin rin sila. Minsan sa ating kalagitnaan, kagaya rin tayo ng bilang. Yung bilang, hindi niya alam na nawala siya. At kapag nakita siya, hindi rin niya alam na nakita siya. Diba? Pero ang good news nito, may nakakita na sa kanya. Ang good news, nakita na siya ng Diyos. Kanya lang, hindi niya alam na nakita na pala siya. Kaya mga kapatid ko, ngayong umaga, baka akala mo hindi ka pa nakikita ng Diyos. Baka wala ka pa sa pamilyang Adventista. Ang umagang ito ay hindi isang aksidente para napunta ka rito. Kundi ito ang paraan upang maipahayag sa iyo ng Diyos na ikaw ay kanya na natagpuan. Ang kailangan lamang natin ngayong umaga, isubok na natin ang ating sarili sa Diyos. Tanggapin natin siya bilang ating tagapagligtas at Panginoon ng ating buhay. Huwag natin tatanggapin ang Panginoon bilang tagapagligtas lamang, kundi tagapagligtas at Panginoon ng ating mga buhay. Pangalawa, isa sa nais kong mabigyan din ng pansin ay yung nasa Kapitulo 15 ng Lucas 4 at 7. Patungkol saan niya? Anong kasaysayan niya? Tungkol sa nawawalang tupa. Ay di alam niyo na yung kasaysayan po tungkol sa nawawalang tupa, no? Na iniwan ng Panginoon ang 79, pagkatapos pinagsikapang hanapin yaong nag-iisa na nawawala. Kung doon sa nawawalang putol na pila, hindi niya alam na nawala siya. Hindi niya rin alam na natagpuan na siya. Dito naman, sa nawawalang tupa, alam niya na nawala siya. Diba? Kaya medyo may magkaiba silang karakter. Yung sa nawawalang tupa, alam niya na nawawala siya. Kaya lang, hindi rin niya alam kung paano siya babalik. Diba? Sa pila, hindi niya alam na wala siya, hindi niya rin alam na natagpuan siya. Dito naman, alam niya na nawala siya, kaya lang, hindi niya alam kung paano bumalik. Naranasan niyo bang maligaw? Naranasan niyo na, no? Sino po dito mga taga-sanitaryo? Marami ba? Isang pagkakataon, may lakad, isinama ako ng ating mga kapatid sa sanitaryo. Kinuha nila ako yung sticker at pupunta doon sa isang lugar. Ang problema, wala isa man sa amin ang talagang tunay na nakakaalam kung saan pupuntahan yung ating iglesia. Kasi hindi kumpleto yung address, direction lang ang ibinigay. Pero malakas ang loob ng ating mga kapatid sa sanitaryo. Yung dalawa, yung driver at yung isa na itinuturin namin tour guide, lagi nila sinasabi, alam namin yung alam ko yun. Yung isa naman, alam ko niya. Pero kapag tinutuntun ang daan, ang totoo pala, sinasabi lang nilang alam nila, pero hindi pala talaga nila alam. Hanggang sa minsan, nakita ko ngayon, napansin ko yung aming driver, pinagpapawisan na. Hindi niya masabi na naliligaw na pala kami. Sinabi lang niya, nung hindi na kami makalabas, doon sa pinasukan namin ito, pinasukan niya ng lugar. May ganun palang pagkakataon, ano?
Dahil sa daming pasikot-sikot, minsan hindi mo na alam kung paano, pag naligaw ka, hindi mo na alam kung paano bumalik. Eh di nagtapat na ngayon yung ating driver. Ang totoo, hindi ko talaga alam eh. Eh yung isa, hindi rin pala na talaga alam. Ewan ko baka may kasama pa ako rito taga-salita rin yun eh. Ngayon, alam niyo paano kami nakarating? Meron kaming napagtanungan na nagturo sa amin kung saan yung aming pupuntahan. Sa wakas nakarating din kami. Kanya lang, nung nakarating kami, pa-second service na. Anong punto ang nais kong makita ninyo ngayong umaga? Minsan, marami po sa atin, alam na naliligaw na pala tayo. Marami sa ating nasa loob at labas ng iglesia, alam na nawawala sila. Kaya lang hindi nila alam kung paano bumalik. Anong kailangan? Kagaya ng aking karanasan, kailangan kong may mapapagtanungan. Tama. Sino po yun? Kayo po yung kapatid ko at ako. Kaya nasabi ko ninyong pag-aralan ng banal na kasulatan. Magsunod po tayo ng ilan. Hindi po tayo tinawag ng ating Panginoon para lamang umupo sa mga tabi-tabi niya. Tayo ay iniwanan ng tungkulin, ipinagkalog sa atin, ipinagkatiwala ang Biblia, hindi upang gawing panabuti, kundi upang pag-aralan. Sapagkat maraming naliligaw ngayon, maraming tupa ngayon ang nawawala, hindi nila alam kung paano bumalik. Ikaw, kapatid ko, ang makapagtanungan para maihatid sila sa kanilang pupuntahan. Paano kapatid ko kung ngayong umaga? Hindi ka mag-aral ng Biblia at magkataong pagtanungan ka ng tupang nawawalan ito. Saan mo kaya siya dadalhin? Hindi ba ganun yun? Masarap na ang napapagtanungan ay may karasan, may kaalaman, doon sa langit na bayan na pupuntahan dapat ng tao. Kaya ngayong umaga, mag-isip-isip tayo, kung wala tayong kung ayaw natin pag-aralan ng Biblia, gawin natin habit ng ating buhay, mga kapatid ko. Maraming tupa ang alam nilang nawawala, subalit hindi nila alam kung paano bumalik. Merong isang kasaysayan. Ito po ay totoong kasaysayan na naikwento lang din sa akin, na gusto ko namang ikwento sa inyo. Sino po sa inyo ang nakakita na ng LRT? Yung hindi pa sumama sa akin bukas, nakikita ko ng LRT. Yung palang LRT nito at LRT sa Amerika, halos pareho na, pero may mga pagkakataon daw doon na may konduktor. Sa atin wala no? Pero doon, may pagkakataon, hindi ko alam kung sa karanasan po ng ating mga kaibigan na ganoon talaga, kung lahat ba ng LRT dito rin yan, may konduktor. Pero naikwento sa akin, meron. Kung bakit? Kasi may mga tao kung minsan sumasakay ng LRT na hindi nila alam kung saan sila bababa. Kaya nilalagyan nila ng mapapagtanungan. Meron isang mag-ina na alam nila yung paroroonan, pero hindi nila alam kung saan sila sasakay at kung saan sila bababa. Yun naman kanilang problema. Natanong ngayon yung konduktor. Sabi ng konduktor, mula sa istasyon ito, pagka huminto ng ikapito, bumaba na ho kayo. Doon na po yung medyo hinahanap. Bilang-bilang kayo sila, bilang-bilang. Huminto na ng isa. Huminto ng pangalawa, pangatlo, pang-apat, pang-lima, pang-anim, huminto ulit ng pang-pito. Bumaba yung konduktor. Ay, bumaba na rin sila kasi may instruction eh. Pag
pag itong hinto, bababa na ako kayo kasi yun na yung inuunahan. Eh di nung bumaba, umakyat ulit yung konduktor at nagbiyahe ulit. Nung tinignan ng mag-ina, parang hindi yun yung kanilang pupuntahan. Ito namang konduktor, hinahanap yung mag-ina, kasi kaya pag huminto ng pamito, merong inalis yung konduktor. Hindi pa pala bababa yung mag-ina, hinahanap kayo yung konduktor. Mga kapatid ko ngayon ng umaga, huwag kong ikaw ang maging dahilan ng pagbaba ng pananampalataya sa iglesia. Huwag tayong maging dahilan para bumaba sila, umalis sila ng pananampalataya. Ang kailangan natin, isang malaman, isang totoo at tapat na imbahada ng kalangitan. Naaakayin natin sila hindi sa maling direksyon, hindi sa tamang direksyon na ang dulo nito ay papuntang kalangitan. Kaya mag-iingat po tayo mga kapatid ko. Sa lahat ng ating mga binibitawang distraksyon, baka sila'y maibigaw natin. Pangatlo, na gusto kong mabigyan din natin ng pansin. Kapitulo 15, Aklat ng Lucas, sa mga talatang 11, napatuloy hanggang 32. Patungkol po saan ang kasaysayan niya, kung inyo maalala. Yan ay patungkol sa alibughang anak. Diba no? Tungkol sa alibughang anak. Kung doon sa nawawalang pila, hindi niya alam na nawala siya, hindi niya rin alam na natagpuan siya. Sa nawawala ng magtumpa, alam niya na nawala siya, kaso hindi niya alam kung paano bumalik. Dito naman, sa alibughang anak, alam niya na nawala siya. Alam niya kung paano bumalik. Di ba ganun yun? Kaya merong magaganda ang mga focus yung kapitulo 15 ng Lucas eh. Alam na nawala, pero hindi niya alam din niya kung paano bumalik. Merong isang pintor, ito hindi ko itong istorya ha, ito yung nabasa ko, pero makapulutan natin ang aral. Meron isang pastor, isang pintor, na naghahanap siya ngayon, nag-isip siya kung paano siya ulit makakalika ng isang kakaibang, kung tawagin niya, programa Islam. At naisip niya, gusto niya makapagpinta ng isang tao na marungis, kung tawagin niya taong grasa. Kaya ang ginawa niya, para makakuha siya ng magandang maayos yung kanyang pinta, lumabas siya ngayon doon sa altada. Naghanap siya ng taong grasa na kanyang gagawin. Ano tawag dyan? Yung patatayin ka dyan, o papaw po tapos kubulit ka. Gagawin mo din. Sa kanyang paghanap, meron isang nakita, isang kabataan. Yung kabataan ito, pag inyong tinignan, ay mahaba ang buhok. Pagkatapos yung kanyang buhok, ay yung titignan ninyo ay naninikit-nikit na sa karumihan. Hindi maayos ang itsura, puro dungis, alam niyo naman yung taong grasa. Ano? Yung damit, bagamat puti, hindi na maanyong puti, punit-punit. Talagang masasabi ninyo, walang kaayusan. Ang kuko mahaba, sa pagitan ng mga po, maiitim. Yung kanyang mga paa, walang panyapak, talagang taong grasa. Nagustuhan kayo yung pinto. Ito, nakita ko na yung gusto ko ipinta. Pinuntahan naman yung pinto, yung taong grasa. Sabi niya doon sa kabataan, pwede ka bang gawin kong modelo?
ipipinta kita. Abi natuwa yung taong grasa. Ako, ipipinta mo. Eh kung ipipinta mo ako, magkano naman ibabayad ko sa'yo? Wala akong pera. Ay sabi ng pinto, huwag ka maganda, wala kang babayaran sa akin. Ikaw pa nga ang babayaran ko. Ay di na lang natuwa yung taong grasa. Ay sige ho, kailan ho yan? Punta ka sa ganitong araw, pero ngayon, ibibigay ko sa iyo yung kalahati ng ibabayad ko sa iyo. Babayaran kita ng 100, bibigyan kita muna ngayon ng 50 peso. Palibasa yung kwento, matandang kwento na, kaya yung pera noong 50 pesos, malaking halaga na noon. Ang ginawa ng kabataan ito, eh di tuwa-tuwa siya, dahil ibibinta siya, nagagawin sa model. Pumunta kayo sa ng parlor. Ng parlor dito, nagpaayos. Kaligo. Nagshampoo na, nagtakapon, nagsabon. Nasa tanang buhay niya, doon niya ng naranasan, maging malinis. Kaya tuwa-tuwa siya. Tapos, nagpagupit. Pagupit, inayos niya sa pahay ng buhok. Talaga namang presentable. Pagkatapos tinitignan niya sa kanyang sarili, hindi siya kontento. Pumunta ka siya ngayon ng bilyan ng damit, bumili na sapatos, bumili ng magandang damit, naka-long sleeve. Ang ganda! Ang ganda! Talaga namang, pag tinignan yung gano'n, halos hindi nyo na makilala. Eh, di dumating na yung pagkakataon. Pumunta na kayo sa kung sa ano. Nakandang na. Sabi niya, ako, sir, eto na po, pwede niyo na po akong ipinta. Sabi ng sabi ng ko, ay sandali, sino ka ba? Eh sabi ng, hindi niyo ba ako nakikilala? Hindi ba't kamakailan lang, nakita tayo dito sa luwasa? Pagkatapos sabi niyo sa akin, ipipinta niyo ako. Pagkatapos na ako ipinta, ibibigay niyo sa akin yung kalahati, ibibigay yung 50 pesos. Ang sabi ng ito, ay ito, hindi ikaw ang kailangan ko, kundi ang kailangan ko, yung dati mong katauhan. Ngayong umaga, mga kapatid ko, maaaring alam mo na ikaw ay nawawala. Alam mo rin kung paano bumalik. Sa paglapit sa Panginoon, kagaya ng kasaysayan, kagaya ng kwento, nais ng Panginoon na kapag tayo lalapit sa Kanya, huwag na muna natin ayusin yung ating sarili. Sapagkat ang gusto ng Diyos na lumalapit sa Kanya, yung taong makasalanan. Ang gusto niya na nagbabalik loob sa Kanya, yung tinatanggap na siya yung makasalanan. Panginoon, ako ang kailangan mo. Ako isang makasalanan. Mag-iisipin ninyo nga, sa kanang babalik loob, aayusin ko muna yung aking sarili. Kapag maayos na, sa kanang magbabalik loob. Ilan sa atin ang ganyan ngayon? Kung ganyan po ang ating pananaw, baguhin na natin. Ang gusto ng Diyos na lalapit sa Kanya ay yung handang magpabago sa kapangyarihan ng Diyos. Ang babago sa atin, hindi po tayo, kundi ang Diyos. Kapatid po, panahon na. Kung meron man sa kalagitnaan na naliligaw, na alam niya kung paano bumalik, tayo na po magbalik po. Nawa, ngayong umaga, ang tatlong punto na ito tungkol sa nawawalang pila, nawawalang tupa, at patungkol sa alibugang anak ay maging pattern natin na siyang magdadala sa atin upang ikaw at ako sama-sama marunong sa langit pag tumating ang ating Panginoon. Pagpalain mo tayo. Ngayon. Bago po natin paglikuran ng yak ng ating Panginoon ang budget ng index. At ito ay tinutulad sa aming inaasahan at sa aming pamamagitan ng loob ng Diyos. 2 Korinto 8:15. Ang katagang at sa aming pamamagitan ng kalooban ng Diyos ay napakahalaga.
Ibinigay ng Macedonia ang lahat ng kanilang abilidad, hindi lamang dahil sa ibinigay nila ang kanilang sarili, dahil sa nakita nila kay Pablo. At sila'y naging kasama ni Pablo sa pangangaral ng ministeryo ng kaligtasan ng kaluluwa. Nais din nilang makita ang karanasan ng iba. Ang pag-iwan ng ating kayamanan ay napakahirap. Dapat na gamitin natin ang ating salapi sa bagay na malapit sa ating puso. Nais ng mga Macedonian na makita at maranasan ang biyaya ng pag-asa, ang pagbabalik ng Panginoon si Jesus Cristo sa kanyang kaluwalhatian na nagtayo ng walang hanggang kaharian. Panawagan. Kailangan natin manalangin na bigyan tayo ng Diyos ng awa para sa mga nawawaglit na kaluluwa. Kung mga papagod lamang tayo dito sa makasalanang miserable ng liputan at naisip ang mas mainam na inihanda Diyos para sa atin, naway ang pagtapos ng gawain at pagpunta sa ating totoong tahanan ang makapagganyak sa ating pagbibigay ngayon. Maaari na kung magluto ng mga diablo. Tayo po'y manalangin. Ang banal na nasa langit, hindi po sa oras na ito. Kami po'y muli nagpapasalamat sa isang linggo muli na patuloy kami iningatan sa lahat ng aming gawain, sa aming mga pagtatrabaho, at sa aming mga pagpapala na iyong ginagawa. Ang banal muli, ano po ang ayang mga pagkakasala, kami po'y humingi ng kapatawaran. At Panginoon, na ito po ang mga ikapusandog ng Iglesia, naway iyong basbasan at pagpalain po ito, Panginoon, para sa ikatapos ng iyong gawain sa libutin. Marami pong salamat, Panginoon. Ito'y aming hinihiling at pinasasalamatan sa pangalan po ni Jesus. Amen. Para po sa ating hymn of consecration, awitin po natin ang Rescue the Perishing. Hymn number 251.
Marami pong salamat, Ama naming banal. Minsan pa'y nakita namin ang iyong pong kabutihan, ang inyong pagmamalasang. Ngayon pong umaga, amin pong hinihiling sa inyo na pagkasama-sama namin ito sa lupang ito ay maging larawan ng aming pagsasama-sama dyan sa langit naman. Kasabay ng aming kahilingan, ang inyong pong bendisyon, Ama, ang siyang patuloy na sumaamin at ang patuloy na pag-ibig ng inyong anak at ang pagkikisa ng Santong Espiritu ay manatili po sa aming kalagitnaan ngayon at hanggang sa inyong pagbabalik sa pangalan po ng aming Panginoon. Thank you.